Welcome back to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam! So for today's cooking vlog, ay magluluto naman tayo ng kapalit ng spaghetti. Ang gagawin natin ay mostly kinakain nating pang merienda at pang birthday. Pero medyo malimit lang or bibihira lang natin makita ito sa birthday kasi nga ang daming sahog at ang daming pwedeng gawin. Pero for today's vlog ay gagawin kong simple at napakadali para sa inyo ang ating gagawin. Ang ating carbonara. Pero syempre, gagawin kong special dahil dadamihan ko ng sahog. Wow! At alam mo ba, ang carbonara na ito ay paboritong i-order ng aking mga anak sa lahat ng mga restaurant na pinupuntahan namin. So, naisipan ko na bakit hindi ko gawin dito sa aming bahay. Kaya naging paborito na rin ito ng mga anak ko. So, ano ba bang hinihintay ninyo? Tara, samahan niyo ako at gawin na natin ang creamy carbonara. Ang mga kailangan natin para sa ating carbonara ay butter, salt, pepper, thyme, rosemary, Nestle cream, garlic, onion, mushroom, evaporated milk, diba? Ang ating mga pangsahog ay chicken or breast ng chicken, ham, at bacon. Siyempre, hindi natin matatawag na carbonara kung wala ang ating linguine pasta. So, ayun na mga madam, nakita nyo na ang mga ingredients natin para sa ating creamy carbonara. So, ang uunahin natin ay magpakulo muna tayo ng tubig dito at papakuluan natin ang ating pasta. So, tara, ipapakita ko sa inyo ang tamang pagpapakulo ng pasta para maging masarap at maging malasa ang pasta kahit na hindi masarap ang inyong sauce. So, tara! So, ayan. Kung kumukulo na ang inyong tubig, maglalagay tayo ng kunting olive oil. Lalagyan ng olive oil para hindi magdikit-dikit ang ating pasta. At maglalagay din tayo ng asin. Bakit kailangan ng asin? Para magkaroon ng lasa yung ating pasta. Kasi kung sakaling hindi masarap nga yung sauce, pwedeng kainin yung pasta dahil may lasa na siya. So, lalagyan natin yan ng salt at oil. So, pakukulan lang muna natin ng unti at ilalagay na natin ang ating pasta. So, ayan, kumukulo ng ating tubig. Ilalagay na natin ang ating pasta o ang ating linguine. So, ayan. So, pakukulan lang natin siya ng mga 8 minutes kasi ayaw natin ng malamog yung ating pasta para pag nilagay natin sa ating carbonara ay siguradong masarap. Ayan. So, takpan lang natin ito at hintayin na natin ang pagkulo or hintayin natin ang 8 minutes para maluto ng ating pasta. So, ayun na nga mga madam, pinapakuluan ko na dun sa labas yung ating linguine pasta kasi hindi po kakasya dito sa ating oven. So, ang mangyayari po niyan ay gagawin na muna natin yung ating bacon. Muntika na makalimutan yung ating bacon. Bago natin gawin yung ating sauce. So, ipiprito ko lang yung ating
bacon para masarap siya sa ating carbonara, sa toppings, okay? Ayan. Kung mainit na yung ating pan, ilagay na natin yung ating bacon. Huwag na po kayo maglagay ng mantika sa bacon kasi magmamantika na po yan. Ang gusto nating gawin ay maging crispy po ang ating bacon. Pero, yung kalahati nito, yung 1/4 nito, magtatabi ako para sa ating pangsahog. Yung kalahati na crispy pang toppings. Yung kalahati ilalagay ko sa ating sauce. So, hayaan lang natin siyang maging crispy-licious. Wow! Juicy-licious. Ayan. So, ayan na, madam. Kukuha lang ako dito ng konti. Tatabi ko para sa pangsahog. Ayan. Tapos ito yung magiging toppings natin. Kasi gusto natin ng mas marami yung crispy bacon sa ating carbonara. So, ayan mga madam. Pwede na ang ating bacon. Kasi siguradong crispy na ito. Itatabi na natin siya. So, patayin muna pala natin yung apoy. Ayan. So, ayan mga madam, dun sa pan na pinagprituhan ninyo ng inyong bacon, ay dun din yung gagamitin natin para sa ating sauce. Pero ang gagawin ko, babawasan ko ng mantika. Kasi sobrang daming mantika. Ayan. Papalitan natin yan ng butter. Kasi alam nyo, para makatipid tayo sa hugasin. So, ayan. So, ilagay na natin yung ating butter. Gagawin na natin yung ating sauce. Okay, lagay natin yung ating butter. Medium heat lang po para hindi mabigla yung ating sauce o yung gagawin nating sauce. Ayan. So, pag natunaw ng ating butter, isunod na natin yung ating garlic or ang ating minced garlic. So, minsan, nagkakatalo din kung paano nyo hiwain yung inyong mga ingredients. Kasi, pag maganda yung hiwa, siguradong maganda yung kalalabasan ng inyong recipe. So, lagi kong inuuna yung bawang kasi gusto ko yung aroma ng bawang, yung amoy ng bawang. So, isunod na natin yung ating sibuyas. Minced onions. Dapat pare-pareho, pantay-pantay. So, ayan. Okay. Siyempre, isunod na rin natin yung ating chicken breast. Maglalagay ako ng chicken breast para maging special talaga yung ating carbonara. Pero kung wala kayong chicken, okay lang din yun. Ayan. Ayan. Kung okay na yung ating chicken, ilagay na natin ang ating mushroom. So, unahin ko munang ilagay yung mushroom bago yung ating mga ham at bacon. Kasi gusto nating maluto yung ating mushroom. Dahil mas masarap yung mushroom pag na-saute, di ba? Ayan. Ayan. Isunod na natin yung ating ham. At ang ating bacon kanina, yung hindi siya crispy,
yung kinuha ko kanina. So, ayan. Haluin lang natin ng unti para maluto lang siya, mainitan lang. Kasi luto naman na yung mga yan. Ayan. Isunod na natin ang ating evaporated milk. So, 1 can po to. Kasi gagawin nating crispy ang crispy tuloy. Gagawin nating creamy ang ating carbonara. Ayan. Diba? Ang daming sahog. Ayan. Kasi gustong-gusto natin yung sahog. So, ilagay ko na rin yung ating Nestle cream o yung all-purpose cream. Ayan. Yan din yung magpapalapot dyan. Ayan. So, ilagay na natin yung ating mga pampalasa katulad ng salt, konting salt. Tansyahin muna natin. Pepper. Thyme. Yan, para special. Kung wala nga kayong thyme at rosemary, okay lang yan. Masarap pa rin yan. Pero ako lalagyan ko kasi mas lalasa pa o magpapabango yan sa ating carbonara. So, ayan to, nailagay na natin lahat ng mga pampalasa. Takpan muna natin at pakuluan natin ng mga 10 to 15 minutes. And titikman na natin syempre. So, ayan mga madam, malapit na siyang lumapot. Pag nakita ninyong malapot na yung inyong sauce, ay pwede na ninyong ilagay yung pasta. So, hindi pa siya ganun kalapot. Medyo malabnaw pa kung nakikita ninyo, oh. Gusto nating malapot. So, mga 5 minutes pa. And then, ilalagay na natin yung ating pasta. Or linguine pasta. So, ayan. Ilagay na natin yung ating linguine pasta. Yan. Ihalo na natin dyan. Para mas manuot pa yung lasa ng ating carbonara. Carbonara sauce. So, ayan. Ibuhos ko na lahat. And then, ihalo na. So, ihalo natin yan. Wait, parang nahihirapan ako. Ayan. So, hinaan lang ninyo yung apoy pag hinahalo ninyo para hindi ganun na maubos yung sauce o hindi siya mag-dry. O, diba? Napaka-creamy na nung ating carbonara. Wow, 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 wow. Ang perfect na talaga nito, mga madam. Ayan, oh. Ayan. So, mga 2 minutes lang, 2 to 3 minutes. And pwede na ang ating carbonara. Ayan. So, ayun na nga mga madam, natapos na rin ang ating creamy carbonara. At syempre, titikman muna natin, diba? So, na-prepare ko na dito, naipakita ko na yung ating bacon, ginamit ko na para sa ating topping. So, nagtira ko dito para sa aking plato o sa aking plate. So, lalagyan ko dito kasi masarap po ang bacon na topping. So, yung crispy bacon. Ayan. Ayan. So, titikman na natin, oh. Kikita nyo ba yan? Oh. Ang creamy niya, oh. As in. Ang bango-bango pa, mga madam. Super sarap po talaga nito. So, ayan. Tikman muna natin. Grabe, ang sarap. Wow! Alam mo yung parang nag-order ka sa isang restaurant ng isang carbonara at parang nasa Italian restaurant ka. O, diba? Super sarap, super creamy. At syempre,
juicy. Kasi ang carbonara natin ay hindi siya dry. Makikita mo dito sa ating recipe. So ano ba bang hinihintay ninyo mga madam? Sana maitry nyo po ang aking creamy carbonara sa inyong mga kitchen. And please, pa-follow naman po ako ng aking Facebook page, ang Cook and Talk with Madam. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam.